Ang lahat ng ito, i-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8:08 ng umaga, Philippine Standard Time. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo po ko sa isang oras na balitaan hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan din po tayong napakikinggan sa mga himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Ako po si Christopher Tirambulo at ito ang Radyo Pilipinas Live. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tourism leaders ng Japan upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa para sa sektor ng turismo. Kasabay nito ang working visit ng Pangulo sa Osaka upang suportahan ang Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Layon ng pakikipagpulong ng Pangulo na padamihin pa ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas, lalo na't mayroon ng 214 na flight kada linggo sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ipinuto ni Pangulong Marcos na nakakatulong ang turismo sa paglikha ng mas maraming trabaho, mas mapalago ang negosyo at maging tulay upang umasenso ang buhay ng bawat komunidad. Sinabi pa ng punong ehekutibo na patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para sa promosyon ng Pilipinas bilang pangunahing destinasyon sa Asia sa pamamagitan ng nakikipag-ugnayan sa mga strategic partners nito tulad ng Japan. Napakahalaga ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa Osaka, Japan para makiisa sa World Expo at sa isang working visit. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Her Excellency Mailet Garcia Albano, mas mapapalakas ang ugnayan ng Japanese counterparts ang bilateral na relasyon ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Ambassador Albano na mapagtitibay pa rin ang pagbisita ni Pangulong Marcos ang ugnayan ng kultura at ugnayan ng pang-ekonomiya sa mga negosyanteng Hapon. Samantala, binigyan diin ng Ambassador Albano na aktibo ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa mas maraming sektor. Ayon sa Ambassador, mas maraming beses ang bumisita sa Pilipinas ang mga Japanese counterparts sa loob ng 4 na buwan. Kabilang na sila Prime Minister Shiguro Shihiba, Defense Minister Nakatahi Gen at Foreign Minister Takeshi Iwaya. Aniya, nagpapakita ito ng malaking pagpapahalaga ng Japan sa kanilang relasyon at ugnayan sa ating bansa. Dagdag niya na matibay ang ating ugnayan sa seguridad sa Japan at marami rin tayong makatuwang ng mga aktibidad pang ekonomiya. Samantala, dakuan muna natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakalipas na linggo. Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, June 16, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng pagbisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila. Isa sa mga naging direktiba ng Pangulo, bantayan ang anumang posibleng insidente ng cyberbullying upang matiyak na napangangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Sinabi nitong kailangan mabantayan ang anumang kaso ng cyberbullying sa harap
ng pangangailangang maprotektahan ang mental health ng mga kabataan. Pinakikilos ng Pangulo tungkol dito ang DSWD habang sa aspeto ng paninigurong masiguro ang mental health ng mga mag-aaral ay nasa responsibilidad ng DOH. Responsibilidad din naman niya ng PNP ang pagbabantay sa seguridad ng mga estudyante at pinatitiyak ang pagkakaroon ng CCTV lalo-lalo na sa paligid ng eskwelahan habang pinasisiguro din ng Pangulo sa DICT ang internet connection sa mga public schools. Martes, June 17, pinasisiguro ni Pangulong Marcos sa CHED at sa partner agencies nito ang maayos na implementasyon ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ang direktiba ay ginawa kasunod ng presentasyon sa Chief Executive ng IRR ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o RA 12124. Ayon sa Pangulo, dapat makamit ang nilalayo ng batas na makatulong sa mga kinauukulang manggagawa na hindi nakatapos ng kolehiyo subalit sagana sa karanasan upang makamit ang academic at professional standards. Miyerkules, June 18, personal tiningnan ni Pangulong Marcos ang pinsala ng Dow Building ng San Francisco High School sa Quezon City na nasunog noong isang linggo. Sa pagtaya ng Pangulo, hindi nakakayanin pang makumpuni ang nasunog na gusali gayong nasakripisyo na rin anya ang structural integrity nito. Hindi na uubra ang reconstruction, sabi ng Pangulo, kundi ang dapat na gawin ay gibain ang nasunog na gusali na napagalamang nasa 45 taon na ang edad at magtayo na talaga ng bagong building. Kaugnay nito ay inatasan ng Chief Executive ang DPWH para ikasa ang plano para sa pagtatayo ng bagong gusali at isama sa plano na gawin na itong 4-story mula sa dating 2 palapag. Pagkakataon na rin niya ito, sabi ng Pangulo, na ma-i-upgrade na ang 45 years old na nasunog na gusali. Huwebes, June 19, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang launching ng Expanded Benefit Package para sa mga post-kidney transplant patients. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng bagong health package benefits para sa mga kidney transplant patients ay sasagutin na din ng PhilHealth ang gamot para sa mga bata at nakatatandang mga Pilipinong nakatanggap ng bagong bato. Kabilang dito ang immunosuppressive medications, drug prophylaxis o antibiotic at gasto sa pagpapalaboratorio. Binanggit din ng Pangulo ang sagot na ding 3 times a week dialysis ng PhilHealth na sa isang taon ay aabot sa 156 sessions. Pati ang dagdag sa dialysis per session ay tinaas na mula 4,500 sa 6,000 na. Nangako naman si Pangulong Marcos na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng internet connectivity ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bago matapos ang taong 2025. Sa isinagawang school connectivity drive sa Flora A. Ilagan High School sa Quezon City, nagkaroon ng virtual interaction si Pangulong Marcos at ang mga guro na nasa malalayong lugar. Dito ay pinarating ng mga guro sa Pangulo ang kanilang kailangan sa mga paaralan tulad ng internet. Biyernes, June 20, sinimulan ng Pangulo ang kanyang working visit sa Japan kung saan ay dumalo ang Chief Executive sa iba't ibang mga pulong at engagements. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8:15 ng umaga, Philippine Standard Time. Samantala, dakuha naman natin ang balitang pamprobinsya. Super Health Center sa Albay City o sa Legazpi City, Albay, binuksan na. At may detalye pa si Elver Arango mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Elver. Formal nang binuksan ang Super Health Center sa publiko sa Barangay Humapon, Legazpi City nitong June 20, 2025. Batay kay Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr., hindi na kakailanganin pa ng mga residente ng Barangay Humapon at Karatig Barangay na pumunta pa ng ospital dahil nasa Super Health Center na ang kailangan nilang primary care. Dagdag pa ni Mayor Garbin, nasa 15 to 20 million pesos ang pondong inilaan ng national government para sa nasabing pasilidad at mga ekipaheng gagabitin. Ngunit sa ngayon, soft opening pa lamang umano ito kung saan Monday, Wednesday at Friday ang operation nito dahil na rin sa inaantay pang dumating ang mga ekipahe. Ang pasilidad ay mayroong X-ray room, Office of the Radiologist, sterile area, delivery room, sterilization room, minor surgery room,
recovery room award, ultrasound room, consultation, extraction o specimen collection area, laboratory, business office at pharmacy. Iyan ang balita mula dito sa Legazpi City para sa Bagong Pilipinas. Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Elver Arango mula sa Albay. Samantala, balitang Bukidnon ulit tayo. Lalaking na halos isang linggo nang nawawala, natagpuang buhay sa bangin sa presentasyon sa Camarines Sur. At may detalye pa si Roniel Peñaflor mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas Report. Sakong alas 5 ng hapon noong June 19, isang report ang natanggap ng presentasyon Municipal Police Station na may isang lalaking injured, may tama sa may ibabang parte ng kanyang katawan at nakitang nakahandusay sa ibaba ng bangin sa tabi ng kalsada. Agad namang nirespondihan ito ng mga kawani ng pulis kasama ang mga barangay tanod ng Bicaled at may personahe pa ng MDRMO ng bayan ng presentasyon, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na si Michael Alferez de la Cruz, 42 taong gulang, residente ng Karatig Bayan na San Jose, Camarines Sur. Siya ang matagal na ang nababalitang nawawala simula pa noong June 13, 2025. Sa pahayag ng biktima, nawalan siya ng kontrol sa minamanehong motor sa pabulusok na kurbadang bahagi ng kalsada kung kaya nahulog siya sa bangin at nawala ng malay. Agad namang nilapatan ng lunas ng mga sugat ng biktima na maswerteng nabuhay pa kahit malalim ang bangin na binagsakan. Muli, nagpaalala ang Chief of Police ng Bayan ng Presentasyon, Camarines Sur sa lahat ng mga motorista na maging maingat sa mga pagmamaneho lalo't hindi nila kabisado ang daan sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camsur. 62 milyong pisong halaga ng flood control project sa Albay natapos na ng DPWH. May detalye si Gary Cartarillo mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Natapos na ng Department of Public Works and Highways Bicol ang 62.73 milyong flood protection project sa Barangay Maynonong, Tiwi, Albay. Sa inilabas na ulat ng DPWH Bicol, malaking tulong ang proyekto para protektahan ng mga residente at paaralan mula sa baha, storm surge at tidal waves. Sa ilalim ng proyekto, itinayo ang higit 200 metrong road dike na may 2 lane na kalsadang aabot sa 6 na metro ang lapad. 172 metrong river control structure at 168 metrong seawall para magsilbing panangga sa mga pagbaha at alon. Bukod sa proteksyon, nakatulong din ang proyekto sa pagbuti ng daloy ng trapiko at pag-access ng mga estudyante sa paaralan kahit sa gitna ng malakas na ulan. Bahagi ng flood management program ng DPWH Bicol sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act ang naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Cartarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas at Philippine Army naging kabarikat ng National Commission on Muslim Filipinos sa pagtaguyod ng Peace-Tival 2025. At may detalye pa si Dang Sabani Jumala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas Report. Isa ang Radyo Pilipinas Davao sa mga ahensya ng gobyerno kabilang na ang Armed Forces of the Philippines sa naging kabalikat ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF-11 sa pagtaguyod ng Peace-Tival 2025. Piniling simulan ng NCMF-11 ang paglunsad ng Eid al-Adha Peace-Tival 2025 Exhibit of Culture and Services sa balitaan sa RP program ng RP1 Davao na bahagi din ng mandato ng istasyon ng gobyerno na itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Samantala, bilang pagpapakita naman ng suporta ng 27th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Peace-Tival, kanilang itinampok ang iba't ibang uniforme, armas at iba pang kagamitan na suot na mga sundalo. Ipinagamit ito sa publiko na ikinamangha at ikinatuwa ng kalalakihan at maging ang kababaihan. Ayon kay First Lieutenant Kelt Edson Adriano, Commandant ng 27ID, kanilang ibinahagi sa publiko ang mga kagamitan upang mas maunawaan at ma-appreciate ng mga Filipino ang sakripisyo ng sundalo upang mapanitili ang kapayapaan at maproteksyonan ang soberenya ng bansa laban sa mga kaaway. Sinabi ni Adriano, malaki na din ang pagbabago ng pananaw ng publiko sa mga sundalo. Kung dati anya ay takot ang mga tao na makakita ng sundalo, ngayon anya sila ay natutuwa at nagtitiwala sa kanila
lalo na ang mga mamamayang Muslim. Ang kanilang paglahok aniya sa aktibidad ay upang isulong ang kapayapaan at kaayusan kasama ng mga kapatid na Muslim. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Testa Zamboanga Peninsula ay pinaalam sa pamahalaang probinsya ng Sulu ang mga inaalok na serbisyo. At may detalye pa si Fatma Hino mula sa DXSM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo. Radyo Pilipinas Report. Bumisita ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 9 sa pangunguna ni Regional Director Tarhatan Mapindi sa Sulu Provincial Capital. Ang pangunahing layunin ay ipakilala ang iba't ibang Technical Vocational Education and Training o TVET program na maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng probinsya. Ang pagbisitang ito ay napapanahon dahil kasalukuyang inihahanda ang Sulu para sa integrasyon nito sa administratibong estruktura ng Region 9 matapos maalis sa BARM. Malaki ang potensyal ng mga programang pangkasanayan ng TESDA na mapabuti ang kabuhayan, lalo na sa agri-fishery sector na binigyang diin ni Gobernador Abdul Sukur Tan bilang may agarang pangangailangan. Tiniyak ni Gobernador Tan ang kanyang buong suporta at panghako sa mga inisyatibang nagtataguyod ng pagpapanatili at pagiging malaya. Ipinahayag din ng TESDA Region 9 ang kanilang sigasig na paglingkuran at suportahan ng Sulu sa patuloy nitong paglalakbay tungo sa progreso at pagunlad. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Karamoan, Camarines Sur, dinayo ng isang first-class cruise ship na puno ng turista mula sa New Zealand. Nagbabalik Roniel Peñaflor mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas Report. Nakarating na sa Karamoan, Camarines Sur, umaga ng nakalipas na linggo ang international cruise ship na Heritage Adventurer na may pinakamataas na passenger ship ice class rating. Sa ngalan ni Governor Luigi Villaperte at Congressman at Governor-elect El Rey Villaperte, sinalubong ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. kasama ang Provincial Tourism Office at ilang lokal na opisyal ng Karamoan, Camarines Sur ang total of 137 na sakay ng Heritage Adventurer. Kabilang dito ang 24 expedition staff at 113 na guests sa barko na karamihan ay mula sa bansang New Zealand. Nanatili sa Honongan Cove Resort ang mga turista na nagsagawa ng river cruising sa Madiklum River, Umang Cave exploration, snorkeling, island hopping at forest trekking bago sila tumulak patungong Samar. Umaasa ang provincial government officials ng Camarines Sur na sa pamamagitan ng word of mouth at magandang impressions na naipabaon sa mga turista, darami pang mga cruise ships ang darayo sa aming probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camsur. Bilang ng mga estudyante na hindi pa naka-enroll ngayong balik sa eskwela, aabot na sa higit kalahating milyon. May detalye si Grace Acquire mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog. Radyo Pilipinas Report. Dahil mag-isang linggo pa lamang ang pasukan mula nung nag-umpisa noong June 16, 2025, araw ng Lunes, pumapalo sa higit kalahating milyon ang bilang ng mga estudyanteng hindi pa naka-enroll sa buong Region 1 sa muling pagbubukas ng klase noong June 16, 2025. Ayon kay Dr. Cesar Buxit, ang Information Officer ng DepEd Ilocos Region, tinatayang nasa 2.1 milyong mag-aaral ang inasahang mag-enroll ngayong taon. Sa bilang na ito, mahigit 600,000 pa lamang ang nakapagtala ng kanilang enrollment sa unang araw ng pasukan. Nagpapatuloy pa rin ang enrollment hanggang sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayon pa kay Buxit, may ilan pa ring humahabol sa enrollment at tinatanggap pa rin sila ng mga paaralan. Batay sa paunang assessment ng mga otoridad, naging general peaceful ang school opening para sa panuroang 2025 to 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayud. Kumpirmadong mga kaso ng monkeypox o mpox sa Iloilo City, Iloilo, umakyat na sa 8. Balitang hatid ni Jenel Baclay mula sa DYLL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas Report. Umakyat na sa 8 ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Iloilo City as of June 20, 2025 ayon sa Iloilo City Health Office. Sa datos ng CHO, natagdagan ng 2 kaso ng mpox ang Iloilo City mula sa 6 noong nakaraang linggo. Ang magandang balita ayon kay Dr. Roland J. Fortuna ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, 5 sa mpox patient ang fully recovered at 4 ang nag-negatibo sa test.
Sa kabuuan, nasa 13 na ang reported monkeypox cases sa lungsod, 8 ang kumpirmado at 5 ang suspected at hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test mula sa RITM. Patuloy pa rin ang paghikayat ng CHO sa publiko na mag-obserba ng pangunahing protokol upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Curfew para sa mga minor de edad sa Camnama, Camarines Sur, ipinapatupad pa rin. May detalye si Roniel Peñaflor mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas Report. Nagpapatuloy ngayon at hindi mapapatid ang pagpapatupad ng curfew for minors sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur, lalo na ngayong balik eskwela na ang mga estudyante. Ito ang binigyang diin ni Police Captain Bernie Ondisimo, hepe ng Kanaman Municipal Police Station. Anya, epektibo pa ang implementasyon ng curfew for minors ngayong panahon na dati nang ipinatutupad ng kanilang himpilan, kung saan alas 10 ng gabi ay dapat wala ng mga minor de edad sa labas ng kanilang bahay. Layo naman nitong maiiwas ang mga kabataan sa anumang insidente at kriminalidad. Nakipag-ugnayan umano sila sa mga barangay official para abisuhan ang mga magulang na huwag nang papayagang lumabas ng bahay ang kanilang mga minor de edad na anak kung gabi, kung saan katuwang nila ang mga force multiplier sa pagpapatupad ng curfew for minors. Dagdag pa ng opisyal na ang hakbang na ito ay direktiba sa kanila ng pamansang pulisya sa paglaban sa kriminalidad at pagsiguro sa kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur. Pinakaunang kaso ng MPOX sa Northern Mindanao na itala sa Ozami City, Misamis Occidental. At may detalye pa si Kokoy Medina mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro. Radyo Pilipinas Report. Kinumpirma ni Attorney Indy Waminal, Mayor ng Ozami City, Misamis Occidental, sa pamamagitan ng kanyang ipinalabas na press release na naitala sa kanilang lungsod ang pinakaunang kaso ng MPOX sa Northern Mindanao. Ayon sa press release, mismo ang Regional Epidemiology, Surveillance and Disaster Response Unit ng Department of Health Region 10 ang nagkumpirma sa nasabing sakit. Dagdag pa ni Mayor Waminal na sa kasalukuyan nakaratay sa isang ospital at naka-isolate base sa protocol ng DOH ang pasyente at ginagamot at nagpapagaling na. Gagad namang nagsagawa ang City Health Office ng Osamis ng contact tracing sa posibleng nakasalamuha ng pasyente upang maiwasan ang pagkalat ng MPOX sa kanilang lungsod. Pinalalahanan naman ni Mayor Waminal ang publiko na huwag mataranta at manatiling maingat at kaagad na magpakonsulta kung may nararamdaman silang simptomas ng MPOX tulad ng pagkaroon ng masakit na pantal sa kanilang balat, malaking lymph nodes, lagnat, sakit sa ulo, panakit ng kalamnan, panakit ng likod at panghina. Kanya ring pinaalalahanan ang publiko na sundin ang public health minimum standards ng MPOX at palaging maghugas ng kamay, iwasan ang close contact at magsuot ng face mask sa mga lugar na may maraming tao. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. 10.3 bilyong piso na ibayad na ng PhilHealth Ilocos Region para sa inpatients hospital sa nakalipas na taon. May detalye si Leslie Himino mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Radyo Pilipinas Report. Nagbayad ng halos 9.3 billion pesos sa inpatient hospital claims ang PhilHealth dito sa Ilocos Region noong 2024 habang ang kabuang koleksyon mula sa premium sa mga miyembro ay 3.8 billion pesos lamang. Ang kay PhilHealth Ilocos Vice President Dennis Adre sa kanyang presentasyon ang 10 nangungunang sakit na binayaran sa pamamagitan ng claims sa riyon batay sa datos sa mga private health institutions ay pneumonia, moderate risk, hypertensive emergency urgency, dengue fever, acute gastroenteritis, peptic ulcer without hemorrhage, urinary tract infection admissible, upper respiratory tract infection,
Neonate affected by maternal factors, respiratory conditions dahil sa external agents at trauma na naugnay sa proseso ng panganak. Nitong Mayo ngayong taon, ang inpatient hospital claims na binayaran na ng PhilHealth sa Region 1 ay umabot na sa 6.3 billion pesos laban sa koleksyon na 1.7 billion pesos. Ano yan, 14 na araw lamang ang turnaround time para sa pagbabayad ng benefits claims. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. 1.8 milyong pisong training to employment program ng Peso Legazpi City Albay magsisimula na. May detalye si Elver Arango mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Inilunsad ng Public Employment Services Office Legazpi sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Bicol ang Jobstar Philippines Program 2025 na may pondong nagkakahalaga ng 1.8 million pesos sa ilalim ng Training to Employment Program. Ayon kay Peso Legazpi Manager Diosdado Rañeses, 3 yugto ang dadaanan ng mga benepisyaryo. Una, 10 araw na soft skills training na may 4,200 pesos allowance. Pangalawa, technical training sa loob ng 33 araw na may suportang hanggang 16,500 pesos. At pangatlo, internship na tatagal ng 2 hanggang 3 buwan para sa aktwal na karanasan sa trabaho. Dagdag niya, 85 na kabataan ang pipiliin para sa unang yugto ng training. Mula sa bilang na ito, 34 lamang ang makakapasok sa susunod na mga yugto at makakakumpleto ng buong programa. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga kabataang Legazpeño na magkahanap ng maayos at angkop na trabaho sa pamamagitan ng sapat na pagsasanay at aktwal na karanasan sa trabaho. Sa ngayon, nagsara na ang registration at inaasahang magsisimula ang training ngayong Hulyo. Mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na walang disruption sa supply ng langis sa bansa sa kabila ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon ng PTB4, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang kumpanya ng langis at gasolina sa bansa. Ayon sa kumpanya gaya ng Petron at Unioil at maging industriya ng liquefied petroleum gas o LPG, wala pa naman napapaulat ng kakulangan ng supply. Samantala, layo ng DOE na paigtingin ang mga discount program sa produktong langis at petrolyo. Ayon kay Director Abad, pinakiusapan nila ang mga kumpanya na palawigin pa ang kanilang programa na diskwento sa presyo ng produktong petrolyo. Dagdag pa niya na kung pwede pa nga ay madagdagan pa sana ang mga promo at diskwentong ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Samantala, abiso sa ating mga motorista na asahan na ang malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Base na rin sa anunsyo ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DOE OIMBM Director 3 Rodela Romero na magtataas ng 2 piso 50 sentimos hanggang 3 piso kada litro ang gasolina. Tinatayang nasa 4 na piso hanggang 30 sentimos hanggang 4 na piso hanggang 80 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang maglalaro ang dagdag presyo sa kerosene ng 4 na piso at 25 sentimos hanggang 4 na piso at 40 sentimos. Ayon pa sa opisyal, bunsod pa rin ito ng biglang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Iginiit ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Assistant Governor Rola Abenohan na nakabantay rin sila sa galawan ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado. Ito ay dahil sa malaking epekto ito sa galaw ng inflation ng Pilipinas. Samantala, balikan muna natin ang mga balitang pamprobinsya. Libreng pagsasanay sa mobile robotics hatid ng DICT Bicol Region at pamahalaang panlalawigan ng Albay.
May detalye si JM Olarte mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Naglunsad ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 5 katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng libreng pagsasanay sa mobile robotics para sa mga kabataan. Ang 2 araw na training ay ginanganap ngayong Hunyo 19, 2025 sa Digital Transformation Center o DTC sa Capitol Annex Building. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng proyektong Tech4Ed na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kabataan sa larangan ng teknolohiya. 10 kabataan na may edad 15 to 21 ang lumalahok sa pagsasanay. Pinangasiwaan ng Provincial Planning and Development Office o PPDO ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang nasabing kaganapan. Naging tagapagsalita si John Paul S. Cordes, Project Development Officer 2 ng DICT Region 5 na siyang nagbigay ng technical expertise sa mga beneficiaryo. Ginamit sa pagsasanay ang Microsoft's Microfit version 2, isang pocket-sized programmable computer at Makin Plus Advanced Programming Education Robot, kasama ang Make Code software ng Microsoft para sa basic programming. Layunin itong bigyan ng mga kabataan ng pundasyon sa robotics at programming na mahalaga sa lumalaking digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Lagpas 5,000 na magdinyog at farmer leaders sa Davao Region sa ilalim ng CFIDP na bigyan ng pagsasanay ng ATI Davao. May detalye si Armando Finiquito mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas Report. Nasa kabuuang 5,805 na mga magniniyog kasama na ang farmer leader sa Davao Region na nabigyan ng trainings ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 11 o ATRDC 11 sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Sa isinagawang Agribiz Forum sa SM Lanang, inihayag ni ATI RDC 11 Assistant Center Director Olivia Gatos ng nasabing bilang ay mula pa sa unang taon ng kanilang implementasyon nitong 2023. Sa nasabing bilang 4,690 dito ang mga coconut farmers habang ang natira ay mga farmer leaders at agriculture extension workers. Inilahad naman nito na ang nasabing mga benepisyaryo ay mula sa 85 trainings na kanilang ginawa para sa mga coconut farmers at 21 naman para sa training of trainers. Ilan sa mga binibigyan nilang trainings ay ang coconut production, intercropping, processing, financial literacy, pagninegosyo at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Nanawagan ang mga magsasaka mula sa mga pangunahing rice producing na lugar sa bansa na ibalik na ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA sa regulasyon ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pabor ang mga magsasaka mula sa Isabela na amyendahan ang rice tarification do na bigyan ng kakayahan ang NFA na protektahan sila mula sa mga makapangyari o mapang-abusong traders. Gayon din ang kanilang apela sa pagsasagawa ng imbentasyon sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng bigas o palay kung kinakailangan. Iginiit ng kalihim ng DA na malaking tulong kung maibabalik ang kapangyarihan ng NFA para sa pagtatakda ng floor price para sa palay. Dapat niya matumbasan man lang ng floor price na siyang pinakamababang presyo na produkto o serbisyo ang halaga ng produksyon ng mga magsasaka. DSWD Bicol Region nagpaabot ng tulong pinansyal sa pamilya ng binaril na kapitan sa Pili, Camarines Sur. May detalye si Vanessa Nieva Paz mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas Report. 3 dekada nang nagsisilbi at nagsusulong ng science and technology sa Bicol Region ang Bicol Science and Technology Centrum o BSTC na matatagpuan sa lungsod ng Naga. Una rito na isagawa ang pagdiriwang ng 30th founding anniversary ng Bicol Science and Technology Centrum noong nakaraang June 16, 2025 at nakiisa sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa City Government of Naga, Department of Science and Technology Bicol, Department of Education at mga stakeholders.
Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni DOST Bicol Regional Director Romel Serrano ang kinaharap ng mga operational challenges ng BSTC sa nakalipas na mga taon. Ngunit dahil anya sa commitment at koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya, matagumpay na nalampasan ng BSTC ang mga pagsubok na ito at nagsilbi bilang vibrant hub para sa science and innovation sa Bicol Region. Binigyang diin sa nasabing aktibidad ang patuloy na kahalagahan at misyon ng Bicol Science and Technology Centrum na gawing accessible, engaging at impactful ang tungkol sa agham sa lahat ng henerasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Pagtutuwid lang po mula ang balitang yan mula sa Naga City. Pagsasanay para sa meat processing pinangunahan ng Albay Veterinary Office. Nagbabalik Elver Arango mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Elver. Matagumpay na pinangunahan ng Albay Veterinary Office ang training para sa meat processing sa Malilipot Albay. Total na 46 ang lumahok sa training ng AVO, mataas ng 15%. Babalikan natin ang balita ni Elver Arango. Samantala, kasado na ang lahat ng paghahanda ng Philippine Red Cross para sa inaasahang epekto ng tag-ulan na mga inaasahang bagyo sa bansa. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang na nakahanda na ang higit 100 chapters ng Red Cross para tumugon sa alimang emergency, aksidente at sakuna sa nadulot ng tag-ulan. Dagdag pa ng opisyal na naka-standby din ang mga logistics center ng PRC na nakahandang magpadala ng mga kinakailangan relief items sa panahon ng kalamidad. Nilinis ng mga tauhan ng declogging team ng Parañaque City Environment and Natural Resources ang mga residential canal sa kahabaan ng Topaz Street, Bernabe Village, Phase 3, Barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque. Natanggal ang mga burak, sebo, mga basura tulad ng plastic, bote, wrapper, tela, dahon at iba pa, kasama na ang mga tipak na bato. Kaya naman umaagos na ang tubig kanal na hindi na umaapaw sa kalsada na nagdudulot ng masangsang na amoy at maputik na kalye. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente lalo pat tag-ulan na sa ginawang aksyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque kasama na ang alkalde nito na si Eric Olivares. Balikan muna natin ang mga naputol na report. Pagsasanay para sa meat processing, pinangunahan ng Albay Veterinary Office. Nagbabalik Elver Arango mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Elver. Matagumpay na pinangunahan ng Albay Veterinary Office ang training para sa meat processing sa Malilipot Albay. Total na 46 ang lumahok sa training ng AVO, mataas ng 15% sa orihinal na target na bilang. Indikasyon na tumataas ang bilang ng interesado ng mga livestock raisers sa meat processing bilang potensyal na pangkabuhayan. Batay sa AVO, tinuruan ng mga partisipante ng mga hands-on skills sa tradisyonal na Filipino meat processing, food safety, packaging at cost analysis na kinakailangan na pundasyon para sa pagdevelop ng sustainable at income-generating ventures. Bukod dito, tinuruan din sila tungkol sa product labeling at branding, ano ang dapat gamitin na tools upang maging appealing at marketable sa publiko ang kanilang produkto. Ang inisyatibang ito hindi lamang pagpapaunlad ng kabuhayan, ngunit ito ay sumusuporta rin sa economic empowerment at food security sa lokal na komunidad. Inaasahan sa mga lumahok na gamit ang kanilang mga natutunan na magkaroon ng innovation, ma-uphold ang quality of safety standards at magkaroon ng kontribusyon sa pag-promote ng sustainable meat products sa probinsya. Iyan ang balita mula dito sa Legazpi City para sa Bagong Pilipinas. Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Elver Arango mula sa Albay. Mga opisyal ng DA nakipagpulong sa mga magsasaka sa Isabela. May detalye si April J. sa Lukot Rancho mula sa DWPE, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pero sila lang pinakinggan ng mga opisyal ng Department of Agriculture o DA sa pangunguna ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga hinaing at kahilingan ng mga magsasaka sa Lambak, Cagayan sa Farmers Ugnayan sa pagbisita ng kalihim sa lalawigan ng Isabela kasama si National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga miyembro ng Farmers Cooperative and Associations maging ang mga individual farmer na agad masagot ang kanilang mga katanungan hinggil sa mga isyong kinakaharap ng sektor ng pagsasaka sa rehiyon. Ayon kay Secretary Chu Laurel, ang kanyang pag-iikot sa bansa ay para makita ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at mabigyang focus ang mga kinakailangang matugunan. Hindi na aniya one policy para sa buong bansa ang kinakailangang approach ngayon, kundi nakatuon ito sa sitwasyon sa bawat probinsya o rehiyon. Kaya naman magandang manggagaling mismo sa mga magsasaka niya ang mungkahi kung paano mapabuti ang sistema. Ilan lamang sa mga naipaabot na hinaing ay may kaugnayan sa issue sa Rice Tarification Law, sa umano'y limitadong pagbili ng palay, counting manpower ng MFA, pangangailangan sa dagdag na hauling truck nito, ang pangangailangan sa karagdagang drying facilities at marami pang iba. Kasama rin sa mga binigyang linaw ng opisyal ang P20 Rice Program ng pamahalaan kung saan ang pagbebenta ng murang bigas aniya ay hindi makakaapekto sa pagbili ng palay sa mataas na presyo. Bahagi rin ng pagbisita ng kalihim ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga kabubukas na bodega ng NFA makaraang isailalim sa ilang buwang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, April Salucan Radyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Bicol Science and Technology Centrum sa Naga City, Camarines Sur, 3 dekada na nagsusulong ng agham at teknolohiya. May detalye si Vanessa Nieva Paz mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 3 dekada nang nagsisilbi at nagsusulong ng Science and Technology sa Bicol Region ang Bicol Science and Technology Centrum o BSTC na matatagpuan sa lungsod ng Naga. Una rito na isagawa ang pagdiriwang ng 30th founding anniversary ng Bicol Science and Technology Centrum noong nakaraang June 16, 2025 at nakiisa sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa City Government of Naga, Department of Science and Technology Bicol, Department of Education at mga stakeholders. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni DOST Bicol Regional Director Romel Serrano ang kinaharap ng mga operational challenges ng BSTC sa nakalipas na mga taon. Ngunit dahil anya sa commitment at koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya, matagumpay na nalampasan ng BSTC ang mga pagsubok na ito at nagsilbi bilang vibrant hub para sa science and innovation sa Bicol Region. Binigyang diin sa nasabing aktibidad ang patuloy na kahalagahan at misyon ng Bicol Science and Technology Centrum na gawing accessible, engaging at impactful ang tungkol sa agham sa lahat ng henerasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Registration para sa National Marathon sa Iligan City umarangkada na. May detalye si Sharif Timhar mula sa DX Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inaasahang lalahukan ng libo-libong partisipante ang National Marathon na gaganapin sa Iligan City ngayong linggo, Hunyo 22 sa pangunguna ng Milo Philippines katuwang ang pamahalaang panlunsod ng Iligan. Magkakaroon ito ng iba't ibang kategorya gaya ng free, 5, 10, 21 at 42 km run. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 4,000 ang rehistradong kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga lungsod ng Cagayan de Oro, Marawi, Pagadian, Oroquieta at Ozamis, mga lalawigan ng Lanao del Sur at Lanao del Norte at maging ang Maynila. Ayon kay Milo Sports Head Carlos Sampana, mahalagang palakasin at paunlarin ang sports program sa mga kabataan at mga lokal na komunidad, kaya't patuloy nilang dinadala ang ganitong mga adikain sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga mananalo sa Regional Leg ay magkakaroon ng pagkakataong makalahok sa National Finals na itinakdang gaganapin sa Disyembre 7 sa Iloilo City. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang registration sa pamamagitan ng online platforms, mga piling paralan at isang mall sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Safe Tayo Initiative inulunsad ng mga estudyante upang maisulong ang HIV-free community. Nagbabalik, Vanessa Nieva Paz mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Matagumpay na nailunsad ng Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA Dawani Student Core Group, katuwang ang CBSUA Bicol Regional Gender and Development Resource Center at iba pang mga organisasyon at ahensya ang inisyatibong Safe Tayo, Together for HIV-Free Community na mayroong tema na Protect, Prevent and Empower na naisagawa noong June 17, 2025 sa CBSUA Pili Campus. Sa nasabing aktibidad, nakapag-alok dito ng libreng HIV testing at screening, pre-exposure prophylaxis services, condoms at iba pang mga essential contraceptives bilang bahagi ng advokasya na maisulong ang accessible, stigma-free sexual and reproductive health services para sa lahat. Naisagawa rin ang webinar na STI and HIV 101 at natalakay dito ang ilang mga bagay upang mas maintindihan ng publiko ang tungkol sa HIV, STIs, transmission at prevention nito na nakabatay sa isang compassionate at rights-based framework. Samantala, nagkaroon din ng candlelighting ceremony bilang pagtatapos ng programa at nagpahayag ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga partner organizations ng kanilang mga messages of hope at pakikiisa para sa mga persons living with HIV. Nabatid na ang Safe Tayo Initiative ay isang matapang at inklusibong kampanya na naglalayong palakasin ng academic sector gayon din ng mga komunidad sa Bicol sa pagtatayo ng HIV-free, informed at empowered society. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Unang kaso ng MPAX sa Capiz kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan. May detalye si Hope Torrechante mula sa DYLL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinumpirma ng Capiz Provincial Government ang unang kaso ng MPOX sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang lokal, ang pasyenteng nagpositibo sa MPOX ay kasalukuyang naka-home isolation at binabantayan ng local health office. Dagdag pa ng provincial government, halos gumaling na rin ang mga skin lesion ng pasyente at na-trace na rin ang mga natukoy na mga close contact. Pinapayuhan naman ang mga kapisnon na manatiling kalmado at sundin ang minimum health standards kagaya ng paghugas ng kamay, pagsuot ng mask at iwasang makipag-close contact sa mga taong may mga simptoma ng MPOX tulad ng rashes at lagnat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Davao City Health Office hinihikayat ang mga kalalakihan may edad 50 pataas na samantalahin na ang libreng prostate screening. May detalye si Maymay Benedicto mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hinikayat ng Davao City Health Office sa mga kalalakihang edad 50 anyos pataas na i-avail ang libreng prostate screening sa mga health centers upang maiwasan o agad na maagapan ang prostate cancer. Ayon kay Dr. Rudney James Velasquez, City Men's Health Coordinator ng CHO, ang City Health ay nag-aalok ng digital rectal exam para sa prostate cancer detection na maaring makuha ng libre sa mga district health centers. Ang digital rectal exam ay isang medical procedure na ginagamit sa pag-assess kung may abnormalidad sa prostate, rectum at anus. Aniya, importante ang maagang detection sa pamamagitan ng prostate screening, lalo na sa mga kalalakihang may mga kamag-anak na nagkaroon ng naturang sakit dahil hereditary umano ito o napapasa sa mga miyembro ng pamilya. Ayon kay Velasquez, mahalaga ring paigtingin ang information dissemination tungkol sa prostate cancer upang mahikayat ang mga kalalakihan na magpasuri ng maaga. Paalala at paghikayat ng CHO sa mga Davaoenyo na may mga libreng medical services ang kanilang tanggapan na maaari nilang ma-avail sa mga district health centers para sa mga pagsusuri sa kanilang mga reproductive health, parehong sa mga lalaki at mga babae upang maiwasan ang mga sakit katulad ng cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Nakatutok na ang Department of Education at Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagpapatayo ng bagong school building sa nasunog na gusali ng San Francisco High School sa lungsod ng Quezon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inirekomenda na ng DPWH ang pagpapatayo ng bagong gusali, bunsod na rin ng problema sa integridad ng istruktura matapos ang naganap na sunog.
Dagdag pa niya, napapalo sa 180 milyong piso ang gagastusin sa pagpapatayo ng 4-story building na may kapasidad na 36 na classroom. Inaasahang matatapos ang nasabing gusali sa loob ng 1 taon. Samantala, mas tinututukan pa ng Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso ang direksyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pag-iimbestiga at koordinasyon ng mga cybercrime o krimen na nagaganap sa online. Ayon sa opisyal, bubuo sila ng Task Force Against 4 Focus Crimes na mangunguna sa paglaban sa fake news, online scam, illegal online gambling at mga online na pag-atake sa system infrastructure ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal na mas pag-ibayuhin pa nila ang sistema ng pag-uulat ng mga insidente ng cybercrime sa bansa. Bukod sa hotline 1326 kung saan pwedeng isumbong ang mga online scam at iba pang cybercrime, ilalapit na rin ng ahensya ang kanilang action center sa publiko. At yan po ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po na mga nasa likod po ng produksyon na si Jobel Lustre, Rolly Bumatayo at Drizel Nanyong. Maraming salamat po sa pagtutok sa 1 oras na balitaan. Muli po ako po si Christopher Tirambolo. Hanggang sa susunod po ulit dito pa rin sa Radyo Pilipinas Live. We know you're always on the go.